Sa wakas, naglabas na kasi Honda netizens ng pangmalakasan na electric motorcycle. Ito yung kanilang pinakabagong WN7 na kaya mag-produce ng 100 Newton meters of torque at biruin mo, kaya mag-charge ng 20 to 80% for just 30 minutes. At kung 0 to 100% naman netizens, kaya neto for 2.5 hours lang. Parang cellphone na lang, no? Silipin natin ngayong araw itong pinakabagong Honda WN7. Tara! So ito nga yung center of attraction netizens nitong nakaraang launch ni Honda na ginanap sa Makina Moto Expo 2026 sa SMX. Nasa gitna siya, kasabay nito ni-release yung kanilang NX500 na naka-e-clutch na rin at saka dual channel ABS, may Honda Selectable Torque Control at may presyong 419,000 pesos. And then syempre yung kanilang pinakabagong Honda CB650R na naka-e-clutch na rin netizens at may presyong 525,000 pesos para sa standard version. At doon sa e-clutch version naman is merong presyong 565,000 pesos. Pero ang pinakapumukaw ng atensyon ng lahat is itong Honda WN7 na kasalukuyan ay wala pang SRP netizens at hindi pa talaga totally nila launch, pero ni-reveal na nila na magkakaroon na din dito sa Pilipinas. So para may patikim na rin sa atin si Honda na ito na yung future. Nakaka-excite, di ba? Aside pa dyan netizens is ang maximum range daw nito ay kayang umabot ng 130 kilometers, pero pwede mo pang tipidin yung battery niya up to 144 kilometers, yung pinaka-range nung isang full charge. Naka-dual projector headlights na rin tayo netizens with daytime running lights. Napaka-futuristic talaga ng datingan ng isang to. Pati yung mga side mirrors niya netizens talagang parang coming from the future tong motorsiklo na ito. At syempre, full electric na nga. Napansin ko nga doon sa pinakakahan niya netizens para siyang may PC doon sa pinakagitna. Ang linis ng kanyang pinaka-body. Pwede ka pa rin mag-angkas dito dahil may nakita tayo na tapakan for our pillion ride. Isa rin sa napansin ko netizens is naka-Nissin calipers din po ito. At ang maganda dyan, dual channel ABS na po siya. Opo, tama narinig ninyo, isang electric motorcycle na naka dual channel ABS with IMU. Sa front brakes niya netizens is naka 2 piston caliper siya netizens at Nissin caliper nga yung napansin ko dito na naka hydraulic double 296mm disc at sa likuran naman netizens is naka mono piston brake caliper hydraulic na 256mm disc naman. Ang instrument cluster, syempre digital. 5-inch TFT display lang naman netizens. Napakaganda at napaka-elegante ng kanyang pinaka-display. Na may connectivity din with Honda Road Sync. Syempre keyless, naka-smart key po siya. Tapos may walking speed mode. Ibig sabihin netizens, pwedeng forward at pwede ding reverse. May reverse po to Meron din siyang selectable deceleration power levels netizens. At saka yung tinatawag nila na SSLA, which is Selectable Speed Limit Assist. Tapos sa may bandang likuran naman is meron din siyang tinatawag na Emergency Stop Signal. Yan yung pag bigla kang huminto, magwa-warning yung pinaka-taillight mo para malaman nung nasa likod na emergency stop or biglaan or sudden stop yung ginawa mo sa mga preno. Pagdating naman sa weight netizens, may kabigatan po ito dahil 217 kg. So I think para siyang big bike, no? Yung katumbas niya. Biruin mo, kaya mag-produce ng 100 Newton meters of maximum torque. Dahil ang rated power po nito is 16 kilowatts at may max power po ito na 15.4 kilowatts. Diba? Napaka-powerful. So I think may hahalin tulad talaga natin ito sa mga big bike. In fact, kaya po netong mag-top speed ng 129 kilometers per hour. Mabilis na rin yan given the fact na electric siya. Pero pinaka wow factor para sa akin is yung arangkada niya kasi napakalakas nun, 100 Newton meters of max torque, di ba? So ang power consumption rate nito netizens is 16.1 kilowatts at isa lang po yung kanyang pinaka battery pack. Napakalaki naman kasi niyan. Meron siyang nominal voltage na 349.44 volts at battery capacity naman po na 9.3 kilowatts. Ang charger nito netizens, meron siya tinatawag na normal, type 2, o kaya naman is yung quick, which is yung CCS2, na yan yung kaya na talagang mag-charge ng mabilisan, parang smartphone na lang. So, nung binuksan namin yan netizens, dalawa po yung pinakasaksakan ng charger netizens. Syempre, lithium-ion yung ginamit po nila dito na battery, at itong color na na-reveal nila netizens is yung tinatawag na graphite black. Napakaganda, napaka-elegante niya tignan netizens, especially yung combination ng parang rose gold, tapos ang ganda rin ng upuan niya. Bababa lang din ang seat height nito netizens. In fact, abot ko nga din siya 800
mm. Dahil manipis po yung motorsiklo, hindi ka bubuka ka. Kaya kahit 800 mm yung seat height niyan, abot na abot po natin yung pinaka-kalsada. Pagdating naman sa suspension netizens, we have a telescopic 43 mm na naka-upside down fork ka. Maganda suspension nito na 120 mm through at non-adjustable para sa front. Pero sa rear, meron tayong 41 mm monoshock, 120 mm axle travel, adjustable naman po yung kanyang preload. Sa mga tires naman netizens, meron tayong 170 by 17 inches, so R17 po siya. At sa likuran naman is 150 by 60 R17, so we have 17 inches wheels netizens, kaya magugustuhan mo to sa mga cornering, sa mga banking. Talagang made for sports. Speaking of sports netizens, meron siyang iba't ibang mode. Meron tayong sport, standard, merong rain, at saka econ mode. Pagdating naman sa wheelbase netizens, we have 1,480 mm. At sa overall dimensions naman po ng kanyang chassis, we have a length of 2,155 mm by 825 mm by 1,085 mm. Ang ground clearance po nito netizens is 140 mm. Napakataas. So, hindi siya basta-basta aabutin kung sakali man na may baha o may mga higanting humps na madadaanan. We also have a turning radius of 2.9 mm. Napakaangas talaga ng tindig niya. Pati yung set of tire, obvious na electric talaga siya at parang yung future na. At may napapansin niya ako na parang meron siyang clutch na ganun eh. So, I wonder kung ito ba yung para sa mode, para ba sa acceleration. Malalaman pa natin yan kapag may official launch na at saka si Honda na mismo yung nag-release ng mga configurations and specifications niya. Nagustuhan ko rin yung mags neto netizens ha. Para siyang yung sa mga Honda Civic na or sa mga sports car. Napaka-futuristic ng ginamit nila dito na mga mags. Syempre, stock to stock Pirelli tires po yung nakakabit. So, hindi to basta-basta netizens. Kaya napapaisip po, magkano kaya magiging presyo nito? And then sa may bandang gilid netizens, yung Honda stickers lang natin. Yung mga turn signals nito is nakahiwalay po. Pat sa unahan, pati sa likuran. Yung kanyang pinaka tail light netizens, parang mayalin tulad natin sa mga line-up talaga ng Honda, yung mga click. Ganun din yung mga datingan niya. Pero syempre, mas bulky or mas malaki. LED na rin po yan. At nakakita din tayo netizens yung kanyang pinaka belt dun sa gilid. Nakalitaw po yan. At ito yung parang napansin ko nga din netizens, sa nasa loob yung disc. Yung fender niya netizens, medyo mahaba. Wala tong built-in na tire hugger. Ibang klase talaga netizens. Very stunning itong motorsiklo na to, lalong-lalo na kung makikita nyo sa personal. So we are honored na makita ito and hopefully soon makapag-test drive tayo. Malay natin, ito na pala yung start ng future. Maging electric na pala yung mga susunod na motorcycles natin. Pero ayon sa ibang bansa netizens, kakalaga daw ito ng mga around 900,000 to 1 million pesos. So we will see magkano kaya presyo nito sa Pilipinas. Yun lang yung mga current information available ngayon. Pero wala pa nire-release si Honda sa magiging official na presyo nito. Para sa inyo netizens, magkano kaya ang aabutin ng motorsiklo na ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Palagay nyo, electric na ba ang future natin? Lalo-lalo na ngayon na nagkakaroon ng krisis sa gasolina at pataasan ng pataas ang presyo. Comment your suggestions below kung ano pa yung mga electric vehicle and motorcycle na gusto nyo i-review natin next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, rise safe always.